Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayong isang napakagandang full face helmet dito. So isa na dito yung SEC Hero kung di ako nagkakamali. Na-review na natin to. I think yung version 2 yung na-review natin. So ito naman yung version 1 kasi nga nagkaubusan ito nung panahon niya. I think 2023 na-release na po to yung SEC Hero or SEC Hero Noisy yung tawag nila ngayon. Pero itong version 1 ay tinatawag lang po siya na SEC Hero. Para hindi kayo magkamali kung naghahanap kayo ng version 1 ito, yung pangalan nito ay SEC Hero lang po siya. Pero yung version 2 naman, kung naghahanap kayo ng version nito, wala silang pinagkaiba in terms sa kanilang specification or dito sa kanilang bodies ng kanilang helmet. Ang pinagkaiba lang ata doon, yung pangalan and then syempre yung graphics dito. Excuse me. Kung naghahanap ka naman ng plain lang na helmet na napakamura and then syempre dual visor na po siya and meron siyang minimal na spoiler sa likod. O nga pala, before natin makalimutan, salamat nga pala sa nag-like, comment, syempre nag-subscribe sa atin and then nag-follow ng ating munting Facebook page. Salamat po sa inyo. Sana ay dumami pa tayo. And syempre sa mga hindi nakaalam or bago ka lang or ngayon ka lang nakapanood ng ating or ng video ko, ako po ay nag-i-introduce or nag-re-review lang tungkol sa isang mga kagamitan sa mga pagmomotor. Mostly dito sa YouTube channel natin and then syempre sa Facebook page ay mga helmet, no. So usually mga entry level na helmet or yung mga helmet na hindi masyadong mamahali, no. Yung pang daily or pwede na rin pang ride, no, na mga helmet. So ito yung SEC Hero naman ay nagre-range lang po siya na 3,000 plus. So, depende na yun sa mga shop. Dito sa akin, mabibili mo lang siya ng 3,000 plus. And, meron pa siyang less, 100 pesos. And then, syempre, kung dalawa naman yung bibilhin na helmet dito, mga siguro 250 pesos yung masasave mo kung dalawa yung bibilhin mo. The more you buy, syempre, the more you save, no, sa dito sa aming munting Facebook or Facebook page, sa YouTube channel or sa aming shop, no. So ayan, dual visor po to. Meron siyang minimal spoiler dito sa likod. Syempre yung advantage nito, hindi masyadong masascratch yung visor ng angkas natin or yung partner natin sa likod. Hindi masyadong masascratch yung kanyang visor. Mostly kasi kapag mahaba yung spoiler dito, nagagasgasan yung back ride natin, no? So ito yung advantage ng isang helmet na ganito. And then syempre aerodynamic naman siya. Check naman siya. Aerodynamic na din yung meron siyang mga kunting aerodynamic cuts na tinatawag sa isang helmet. Pointed na din siya dito. Ayan. Yung shape naman ito, paharap natin. Ayan. Ayan yung shape niya. Medyo patulis, hindi siya pabilog. Medyo patulis po siya. And then yung vision niya, napakalapad kasi yung mostly ngayon sa mga helmet ay hinahanap yung malapad na vision, no, kapag sinuot yung isang helmet. So napakaganda, pointed po siya. May intake dito ng hangin, then dalawa dito sa may itaas, no. And then syempre may pangalan na SEC Hero or Hero dito. Tapos yung switch ng sa mga hindi nakaalam, yung switch ng SEC Hero na helmet dito yung kanyang dual visor. And then ang ginamit dito na shell naman ay tested ng ACR 22.06. Muli ako nagkakamali. Ayan. And then may ICC. Wala po siyang nakalagay na DOT. So ICC lang po siya. And then ACR 22.06. Ganon din yung version 2. I think same din sila ng weight. Yung version 2 at saka version 1 na same size. So medium po to, 57, 58. Meron din large dito sa munting shop natin. So paunahan na lang kasi pahirapan ng paghanap ng version 1 ngayon. Meron kasing mas gusto yung version 1 kasi nga plain and less yung graphics na nakalagay, no. Sa mga hindi nakaalam kung ano yung ACR 22.06, pwede nyo po siyang i-search. Siya yung kumbaga yung sila yung nagtitest ng isang helmet, no, na or nagbibigay sila ng permit dito at nilalagyan nila ng ACR 22.06. It means na pasado po siya sa latest na test sa mga helmet, no. So isa siya sa pinakamatibay ngayon na shell na ginagamit ng mga bumibenta or ng mga helmet brand ngayon dito sa Pinas, no. So ganon din sa mga
latest na mga, kasi ito 2023 kung di ako nagkakamali, nakabenta na tayo nito ng version 1. So ngayon 2024 meron ng version 2, pero I think nagkaubusan na din yung version 2. So nagpalabas sila ulit ng version 1. So wala naman ng pinagkaiba in terms dito sa kanilang mga specification. Yung pinagkaiba lang ata yung graphics lang. And then same pa rin yung spoiler. So ang ito naman yung sa harap niya, and then sa kabilang side. And syempre dahil dapat pakiramdaman natin yung isang helmet. So sa bigat naman ng 1,550 o 1,550 grams. Ayan, napakagaan na to para sa isang full face na dual visor. Mayroon kasi mga helmet na full face pero hindi masyadong magaan. So ito naman, ang kagandahan nito, meron siyang minimal lock. Ayan, dyan. Ayan o, pakinggan nyo. Ayan, so meron siyang minimal lock. So hindi siya basta-basta madiretso na open, no? So ayan, dahil dual visor, ayan yung gap sa inner visor niya. Ayan, isang daliri yung gap. Okay na din yan kasi kung over close naman dito sa part na to, hindi na masyadong wala nang, kumbaga, mainit na siya. So dahil merong gap, hindi siya masyadong mainit kapag gumagamit ka ng inner visor. Ayan, taas muna natin. Napakalapad ng kanyang vision, no? So ayan, yung looks niya. Sa fabric naman sa kanyang paddings, ayan, tingnan nyo. Meron po siyang tawag dito, emergency pull dito sa kanyang paddings, left and right po yan. And then kung nagtatanong ka kung intercom ready, yes, intercom ready po si version 1 and syempre ganun din si version 2. Yung fabric naman dito, yung feeling, hindi siya masyadong soft, hindi din siya masyadong matitigas yung fabric na ginamit sa kanyang paddings. Okay na din siya sa price na 3,000 plus, no? Ayan, sa itaas. Ayan. Syempre, may warning sign nakasulat dyan sa loob. And then, syempre, yung kanyang lock dito ay tawag nga dito. Yung ganito pa rin, kasi meron double D-ring. Tapos ito naman ay quick release. Ayun, quick release yung word ata. And then meron siyang sticker ng SEC. Ayan. Ano pa ba? Tapos dito po siya, kung papalitan nyo siya ng visor, dito lang po siya, i-pull nyo lang paatras. And then alalay. Ganon din sa kabila ay pwede nyo nang i-change. Yung free nito, meron siyang dito sa shop. Nung last time meron siyang free na bonnet. So ngayong batch, wala silang pinadalang bonnet, no? So iwan ko lang sa iba siguro na mga shop meron. Pero kung direct ka sa company, meron silang binibigay na bonnet. So dahil hindi naman tayo direct doon, ay yan siguro dahil hindi tayo direktad naman sa SEC mismo sa main, wala siyang bonnet or balaklava na dala, no? Pero nung last year ata meron silang mga naibigay, last December, meron silang mga bonnet, no? So ayan, ang sa ganitong kulay na black red na meron dito, yung visor niya ay parang rainbow. Sa ibang kulay naman, wala siyang gantong kapareho nitong visor, no? Mostly nakalagay dito yung plain lang na parang dark or black. So ito lang ata, I think, kung di ako nagkakamali, ito lang ata yung may gantong napakagandang visor, no? Ayan, napakaganda, para nagre-rainbow, violet something. Napakaganda niya. So sa isang full face, mag-aana po to dahil nagre-range lang siya ng 1,500 grams. And syempre, dual visor. And hindi siya masyadong bulky. Yung iba kasi ayaw ng bulky. So ito, parang manipis lang siya kapag overlook. Kapag tinitignan, no? So hindi siya masyadong malaki. So yun lang siguro sa video na to. At least na-introduce ko sa inyo kung ano yung features dito sa isang SEC Hero Noisy. SEC Hero nga pala, correction. SEC Hero lang po yung pangalan nito. Yung SEC Hero Noisy naman, yung version 2 yun. Yung may graphics dito, hanggang dito. Ayan. Sana ay nakatulong ako sa inyo or nakapagbigay idea. So yan lang sa video na to. Salamat again. At peace.